Sa panahon ngayon na halos lahat may padrama, may pa-post, may pa-label, paano kung ang pag-ibig ay dumating sa'yo sa pinakatahimik at simpleng paraan? Ito ang kwento ng isang relasyon na walang selosan, walang ingay, at walang pressure. Wala silang kami na sa status, pero araw-araw silang pumipili sa isa't isa. Isang low-key love story na masarap balikan kahit walang fireworks, kasi totoo. Basahin natin ang sulat ni Keith tungkol sa tropa niyang si Orly, kung paano nagsimula sa biruan, nauwi sa tanungan, at nauwi sa tahimik na pag-amin. Walang label pero may lambing. Walang grand gesture, pero may kilig sa bawat simpleng tingin. Kung ikaw yung tipo ng taong naniniwalang hindi kailangang ipagsigawan ang tunay na pagmamahal, para sa iyo ang kwentong ito. Pakinggan ang buong kwento dito sa M2M Desires. At huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto mo pa ng mga ganitong kwentong kalmado pero sapul sa puso. I-like, share, at comment kung nakarelate ka kay Keith. O baka ikaw si Orly sa tunay na buhay. Hi Kuya Will, ako nga pala si Keith. Hindi ko tunay na pangalan pero yan ang itawag mo sa akin. Matagal na akong tagapakinig ng programa mo. Dito lang ako nakakahanap ng lakas ng loob na aminin sa sarili ko ang mga bagay na matagal ko nang tinatago. May ikukuwento ako kuya. Tungkol to sa kaibigan kong si Orly. Nagkakilala kami ni Orly sa trabaho. Pareho kaming customer service representative sa isang call center dito sa Ortigas. Palagi kaming magkasabay sa break, sa uwian, sa overtime, parang naging automatic. Hindi namin pinag-usapan pero palagi kaming magkatabi. Siya yung tipo ng lalaking palatawa, mapang-asar, pero marunong makinig. Ako naman, tahimik lang. Pero kapag kami na lang dalawa, sobrang gaan ng loob ko sa kanya. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging iba yung pakiramdam. Basta isang araw, napansin ko na lang na hinahanap-hanap ko siya kahit hindi kami magkasama. Isang gabi, pagkatapos ng shift namin, nagyaya siyang mag-fast food. Sabi niya, "Pre, gutom na ako. Tara, McDo." Habang kumakain, inaantok na ako. Sabi ko, "Pre, tulog na ako. Bumabaha na yung kape sa sistema ko." Tapos bigla siyang naging seryoso. "Sandali lang, may itatanong ako." Napailing ako. "Kung di mo sasabihin crush mo ako, matutulog na ako." Tumawa siya, pero yung tawa niya parang may takot. Parang may kahalong totoo. Sabi niya, "Kung oo." Nagulat ako, Kuya Will. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Kaya ang nasabi ko lang, "Ano?" Sumagot siya ng joke lang. Pero kita ko sa mukha niya na hindi talaga biro. Hindi ko siya kinompronta. Pero mula noong gabing iyon, may nabago. Hindi ko alam kung ako lang ang nakaramdam. Pero parang may nagbago na sa tropa lang naming dalawa. Pagkatapos nung joke lang moment ni Orly, hindi na ako makatulog ng maayos. Hindi dahil sa kaba o gulo, kundi dahil iniisip ko, kung totoo nga yung sinabi niya, anong gagawin ko? Hindi naman kami nag-usap tungkol doon. Parang wala lang. Parang binura sa hangin yung gabing iyon. Pero ramdam ko, nag-iiba na siya. Mas naging maingat siya sa mga biro. Hindi na siya tumatagal ng tingin. Pero kahit hindi niya sinasabi, nababasa ko sa kilos niya na pinipigilan niya lang sarili niya. Isang beses, nag-inuman kami kasama ang ibang tropa. Regular lang, beer at chichirya, kwentuhan tungkol sa trabaho. Pero napansin ko si Orly, ang bilis uminom, sunod-sunod. Tapos tahimik lang siya. Sabi ko, "Ang lakas mo uminom ngayon ah." Sagot niya, "Ewan ko, trip ko lang."
Tumawa ako pero seryoso yung mga mata niya. Parang may gustong sabihin pero hindi makalabas. Nagkatinginan kami ng matagal. Hindi yung awkward na tingin, Kuya Will. Yung parang gustong magtanong pero takot marinig ang sagot. Sabi niya, baka lasing na ako. Tumango lang ako pero sa isip ko, lasing ka man o hindi, may gusto kang sabihin. At alam ko na kung ano yon, hindi ko siya tinanong, hindi ko rin pinilit. Gusto ko kapag nagsalita siya kusa. Chill lang ako, Kuya Will. Gusto ko kung may mangyayari man, pareho kaming sigurado. Ayokong madaliin o gawing komplikado. At sa loob-loob ko, umaasa rin akong may isusunod pa siyang kwento. Ito na siguro yung part na unti-unting nagkakaaminan kahit walang diretsyong salita. Parang usapang mata lang. O yung tipong alam mong may ibig sabihin pero wala kayong lakas ng loob na idiretso. Isang linggo matapos yung inuman, nagyaya si Orly na sabay kaming umuwi. Hindi na kami dumaan sa kung saan, diretsyong lakad lang. Parang may gustong ilabas pareho pero walang bumubukas ng pinto. Biglang huminto si Orly habang naglalakad kami. Walang tao sa paligid, medyo madilim na kalsada, pero safe naman. Sabi niya, Kit, kailangan kong sabihin sa'yo to. Alam mo yung pakiramdam na parang nauna na yung puso mo sa sagot kahit hindi pa tapos yung tanong? Ganon yung moment na yon. Tanong ko lang, ano yon? Sagot niya, medyo garalgal pa. Mahal kita, hindi bilang tropa, hindi bilang kaibigan. Alam kong awkward, pero totoo to. Tahimik lang ako saglit, pero hindi dahil gulo ang isip ko. Kalmado ako, Kuya Will, kasi matagal ko na ring alam. Kaya sabi ko, alam ko. Medyo napa-backstep siya. Sabi pa niya, hindi ka man lang magugulat. Napangiti ako. Kasi hinihintay ko lang sabihin mo. Hindi kami nagyakapan, hindi kami nagdrama. Pero nagkatinginan kami ulit, yung matagal, hindi na nagtago. Tapos napansin ko, yung ilaw sa poste sa likod niya nagpi-flicker pa. Tawa kami pareho. Sabi ko, ang swerte mo, may background effect pa yung pag-amin mo. Sabi niya, pwede na rin, kahit low budget. At doon ko napatunayan, Kuya Will, minsan na di mo kailangan ng fireworks para maramdaman mo na may bago ng simula. Tama lang, sakto lang, wala masyadong complications, pero totoo. Simula nung gabing yun, walang bigla ang pagbabago sa amin ni Orly. At yun ang pinaka nagustuhan ko. Hindi namin kailangang i-post o ipangalandakan. Basta alam naming pareho kung anong meron kami. Mas naging totoo lang siguro yung lambing. Tulad nung simpleng pagtagal ng sulyap niya habang nagkakape kami sa pantry. O yung minsang bigla na lang niya ako aabotan ng milk tea sa station ko. Sabi ko pa nga, ang tamis nito, baka ako pa ma-high blood. Sagot niya, di sabay tayong uminom ng maintenance pagtanda natin. Napailing na lang ako. Yun ang bagay sa kanya, Kuya Will. Napapagaan niya ang mga bagay na madalas ay pinapalala ng iba. Minsan, sabay kaming kumain sa isang karinderya malapit sa opisina. Yung simpleng turo-turo lang. Nandun kami sa gilid, tahimik kumakain. Tapos bigla siyang nagsalita. Kit, okay lang ba to? Tanong ko, ano yung ibig mong sabihin? Sabi niya, ito, tayo. Wala pa namang label pero alam mong may something. Okay lang ba na chill lang muna? Tumingin lang ako sa kanya at ngumiti. Oo naman. Hindi ko naman to minamadali. Ayokong sirain yung meron tayo sa pagmamadali. Sabay kaming huminga ng malalim. Wala kaming resolusyon. Walang malaking usapan. Pero pareho naming alam,
Ayos kami. Basta magkasama. Simple lang, Kuya Will. Pero sa panahon ngayon, yung simple, minsan yun na yung pinakatotoo. Lumipas ang mga linggo na parang wala lang, pero sa totoo lang, marami na palang nababago. Hindi halata sa panlabas. Pareho pa rin kaming pumapasok. Pareho pa rin ang kulit at asaran sa opisina. Pero sa loob-loob namin, nagiging malalim na yung bagay na pinangangalagaan naming dalawa. Sanay na akong sabayan siya umuwi. Sanay na akong hawakan yung extra siopaw na binili niya para sa akin. Sanay na ako sa mga text mo ko pag uwi ka na hindi na biruan. At sanay na rin ako sa mga tingin niya na parang sinasabi, buti nandito ka. Isang gabi, habang nasa bus kami pa uwi, katabi ko siya tapos sumandal lang siya sa balikat ko. Hindi kami nag-usap. Tahimik lang yung biyahe. Wala ring music, walang drama. Pero alam mong buo yung sandaling yun. Nasa likod kami ng bus. May kaunting ilaw galing sa labas. Naririnig lang namin yung tunog ng makina at yung mahinang usapan ng ibang pasahero. Pero sa loob namin, parang ang lakas ng tibok ng puso naming dalawa. Wala kaming label. Wala kaming kami na. Pero malinaw sa amin, merong tayo. Sabi niya, bago kami bumaba, alam mo, sa dami ng pwesto sa buhay ko, ikaw yung pinakakomportable. Ngumiti lang ako, sabay sabing, wala akong balak umalis sa pwesto na yon. Walang selosan, walang complications, walang pangakong malaki. Pero araw-araw pinipili namin yung isa't isa sa maliliit na paraan. At sa totoo lang, Kuya Will, sa mundo ngayon, minsan sapat na yung tahimik pero sigurado. Hindi ko alam kung kailan naging sapat ang mga simpleng gabi, mga tahimik na biyahe, at mga salitang hindi kailanman binigkas ng malakas pero ramdam sa bawat kilos. Pero nangyayari siya araw-araw. Isang Sabado, nagyaya si Orly na mag-overnight sa kanila. Wala lang, gusto lang daw niya ng kasama habang nanonood ng series at kumakain ng chichirya. Ako naman, hindi na tumanggi kasi sanay na rin ako sa ganun sa kanya. Yung bigla ang aya pero hindi pa bigla-bigla ang intensyon. Pagkatapos manood, biglang tahimik. Nakahiga kami sa sahig, sa harap ng electric fan, pareho ng antok. Tapos, bigla niya akong tinapik sa balikat. Sabi niya, Kit, ayoko na magkunwaring wala to. Hindi ako sumagot. Tumingin lang ako sa kanya. Sabi pa niya, kung okay lang sa'yo, pwede bang tayo na talaga? Tahimik pa rin ako. Hindi dahil nagulat ako, kundi dahil natutuwa ako na siya na mismo ang naglagay ng pangalan sa kung anong meron kami. Ngumiti lang ako. Oo naman, sabi ko. Pero di na bago yun, no? Simula pa lang tayo na. Tumawa siya ng mahina. Tapos wala nang sinabi. Pumikit na lang at sumandal sa akin. Wala nang usap. Basta kami. Basta masaya. Basta totoo. Sa dami ng ingay sa mundo, ang sarap ng ganitong relasyon. Yung hindi kailangang ipagsigawan para maramdaman. Yung hindi mo kailangang ipilit dahil kusa kayong umuupo sa puwang na bagay sa isa't isa. Wala akong hiningi, pero ang daming ibinigay. At Kuya Will, kung sakaling itanong mo kung anong klaseng pag-ibig ito, siguro ito yung klase ng pag-ibig na hindi kailangan ng eksena, kundi ng espasyo. Sa kanya ako naging panatag. At sa piling ko, gusto ko siyang maging masaya. Minsan, ang pinakatahimik na pag-ibig, siya rin ang pinakatotoo. Walang label, walang drama,
pero punong-puno ng pag-aalaga, respeto, at pagpili sa isa't isa araw-araw. Sa kwento ni Keith at Orly, nakita natin na hindi lahat ng pagmamahal kailangang ipagsigawan. Minsan, sapat na yung simpleng tanong na, okay lang ba ito? At yung sagot na, oo naman. Dahil sa dulo, ang mahalaga, pareho kayong nagkukusa, pareho kayong totoo. Kung nakarelate ka sa kwento, baka ikaw si Keith o baka ikaw si Orly. At kung sakali mang nasa ganito kang tahimik pero totoo ring sitwasyon, tandaan mong hindi kailangang maging malakas ang sigaw ng pagmamahal para marinig ng puso. Kung gusto mo pa ng mga kwentong tulad nito, chill, simple, pero kumukurot sa damdamin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa M2M Desires. I-like mo na rin ang video, i-share sa tropa mong ka-vibes din, at mag-comment sa baba kung ikaw rin ba ay may low-key love story na hanggang ngayon ay tinatago mo pa rin. Hanggang sa susunod na kwento. Dito sa M2M Desires, tahimik man ang pag-ibig, sigurado namang tunay